So, ang message po natin, December, Christology. Everybody say Christology? What is Christology? Study of Christ. So, pagka sinabing Christologist, an expert on the study of Christ. Ang ibig sabihin pagka Christologist ka, you know Christ very well. You know all the details about Christ. At napaka-importante na lahat tayong Christian, follower of Christ, totoong disciple ni Christ, we know our Lord, we know our Rabbi, we know Jesus Christ, not only superficially, hindi lang konti yung alam natin, kundi hindi lang din marami, kundi talagang eksperto tayo pagdating kay Kristo. Yung iba, dahil hindi nila kilala si Kristo, mali ang kanilang pagkakilala sa Kristo. Kaya maraming mga reliyon na mali ang kanilang Kristo. Yung kanilang Kristo, hindi biblical Christ. Like Iglesia ni Kristo. Pangalan pa naman nila ay mayroong Kristo. Pero kadalasan, ang tawag sa Iglesia ni Kristo nga talaga ay Iglesia no Kristo. Walang Kristo. Kasi yung Kristo nila, tao lang. Ang totoong Kristo ng Biblia ay Diyos. Amen? John 1:1, John 1:14, and Hebrews chapter 1, verse 8. Araming verses. Yung Kristo ng Jehovah's Witnesses, hindi tayo umaatake. Sinasabi ko sa inyo, mali ang Kristo nila. Kristo ng mga Mormons, mali ang Kristo nila. Kaya tayo pong lahat ng mga totoong Kristiyano nga na naging Christian tayo dahil nga na born again tayo, kailangan totoo yung Kristo natin ay kilala natin at sa huling kapanahunan, hindi tayo madaya tungkol kay Kristo. Yung Kristo natin, hindi siya nagtatago pagka second coming. Amen? Sasalubungin natin. Yung kasing ibang Kristo ng nila, kagaya ngayon, yung Kristo nila ng pangalan ay Kiboloy, nakakulong. Sabihin mo sa katabi natin, yung Kristo natin hindi makukulong. Pagka dumating ang Kristo natin, siya ang King of Kings and Lord of Lords. Makapangyarihan. Amen? Hindi mo makukulong. Kahit sinong hari, hindi mapapakulong. Si Duterte, napakulong niya yung Kristo ng Kiboloy. Di ba? So, sana magising na po sa katotohanan ng mga marami, milyon. Siguro, sabi nila, 4 million sila sa Philippines. Magising na sila sa katotohanan ng Kiboloy na sinasamba nilang Kristo na nakakulong ngayon ay hindi siya totoong Kristo, kundi siya ay false Christ. Pag-pray po natin, amen? Lord, pinag-pray namin sila in Jesus' name. We have to understand the true Christ of the Bible. And this month, the Christ that we are studying is the Christ the King. Amen? Everybody say, Christ the King. Ang pinag-aaralan nating Kristo ngayon ay ang Kristo na Hari. At ang ating natutunan last Sunday, ang Hari natin, kailangan Hari mo nga siya. Hindi mo lang siya parang parating kinakanta, aking Hari, pero hindi mo naman siya tinitreat na Hari. Hindi mo siya tinitreat na King. Kailangan tinitreat mo siya ng maayos, mabuti. King, si Jesus. Amen po ba mga kapatid? At ang Hari natin, siyempre, tayo nasa kaharian niya ngayon. Tayo na born again. At sa kanyang kaharian ay may mga batas, ang kanyang mga salita. Kailangan po ay hindi natin binabali, kundi tinutupad natin, sinusunod natin ang salita ng Hari. Tama po ba? Sa lahat na sumusunod sa salita ng Hari, magsabing Amen. Amen. Dapat po. So, living under the kingship of Christ, this is the title of the message today. Living under the kingship of Christ. Ano nga po pala ang buhay sa paghahari ni Kristo? Di ba? Ano kaya ang buhay sa paghahari ng buhay ng mga Arabiano, sa paghahari ng mga taga Saudi Arabia, sa paghahari ni Prince Charles sa UK. And as I told you, there are 43 well-known existing kingdoms still. Yung Iran nga ngayon, ay nagrarally yung mga tao, gusto nilang ibalik yung kanilang hari. No? Kasi nga, in-exile nila yung prince na supposedly magiging hari nila noong naghari yung mga nasa Iran na ngayon ay lumalaban sa Israel. Ano kasing pangalan nila, Pastor Ruth? Yung mga leader ng Iran ngayon na mga, kalimutan ko, mga Khomeini. Okay. Pero ngayon, nagkakaroon ng rally, pag-pray po natin sila. I think, yung hari ngayon ay naging Christian. Naging hari nila, yung hari nila naka-excel ngayon, naging Christian yata. Anyway, punta na po tayo sa salita ng Diyos kasi abutin po ko ngayon ng 2 oras. Amen? Hindi pa ba si Sister Irene? Magpa-deliver na po kayo.
Romans 14:17. Umpisa na po natin. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yung may revelation na nito, magsabing malakas na amen. For the kingdom of God. You are in the kingdom of God. I am in the kingdom of God. We are citizen of the kingdom. Amen? At ang buhay daw natin is not a matter of eating and drinking. Hindi lang daw po tungkol sa pagkain at iinumin. Because dinidiscuss dito yung mga food offered to idols. Yun ang kanilang issue dito. Pero sabi ni Paul, hindi yan ang usapan sa kingdom of God. Kung anong kinakain o ngayon ang iniinom. Ang pinakamalaga sa kingdom of God, ang pamumuhay sa kingdom of God is a matter of righteousness. Everybody say righteousness. Peace. Everybody say peace. Joy. Sabi natin joy. Joy in the Holy Spirit. In short, RPJ. Everybody say RPJ. Iyan kasi ang mga Pilipino, mahilig po sa initials at saka sa shortcut. RPJ in the Holy Spirit. Amen? Lahat to ng mga tumanggap kay Kristo, si Kristo'y pinag-aarian niya. Siguradong gusto ang righteousness. Hindi na dapat itanong ang peace. Lahat tayo gusto natin ng peace. Siguro ngayaw lang ng peace. Yung mga carnivorous. Yun lang nakakasunod. At saka, lahat tayo gusto ng joy. Amen? Hindi na tinatanong yung peace and joy. Pero minsan ang issue ay righteousness. So mga kapatid, yan ang buhay. Kapag ka ikaw ay pinagaharian ni Kristo, mabubuhay ka sa righteousness, sa peace and joy ng Holy Spirit. Ang ganda ng translation ng ISV, International Standard Version says, for God's kingdom does not consist of food and drink, but of righteousness, peace, and joy produced by the Holy Spirit. Wow! Sinabi dito ng ISB na yung righteousness, peace, and joy dito, pinoproduce ng Holy Spirit. Nakaka-relieve kasi hindi ikaw ang magpo-produce. Ang Holy Spirit na nasa iyo. At ang sabi dito ng Contemporary English Version, CAV, God's kingdom is not about eating and drinking. It is about pleasing God, about living in peace, and about true happiness. All this comes from the Holy Spirit. Amen? Kapag ka ikaw ay na-born again through the work of the Holy Spirit, no one is born again without the work of the Holy Spirit. Amen? John 3:3, 4, 5, 6. Na-born again tayo through the work of the Holy Spirit, na habang tayo ay nakikinig ng John 3:16 noon namang gospel, the Holy Spirit gave us revelation, gave us understanding, and He has given us also the faith. Kaya tayo na-born in the Spirit at na-born again. Hallelujah! Salamat sa Holy Spirit. At hindi lang yung ginawa ng Holy Spirit sa iyo. Sa akin, nung tayo na-born again, say, kumilos para tayo ma-born again, ma-born in the Spirit. Ayun, dire-diretso na. Abang si kumikilos sa ating pakikinig, tinanggap natin si Kristo. Lahat ng tumanggap kay Kristo, magsabing amen. At pagtanggap natin kay Kristo, automatic, binigay niya. Kasabay na kasabay. Same time, same moment. We accepted Christ. Even, it's not been explained to you. It was not explained to you before. But simultaneously, you receive Christ, you also receive the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit indwells you. We are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19 and 20, right? Lahat to ng may Holy Spirit, magsabing amen. Praise God. At ngayon, ang Holy Spirit, siya yung helper natin. John chapter 14, the Word of God says, John 14, where Jesus says, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you in all things and bring to your remembrance everything I have said to you. The Greek word for the helper here is paraclete. And the word paraclete has a lot of meaning, but the literal meaning, translation is the one who stands alongside with us. Siya yung kasama natin, katabi natin. But it's been translated by many Bible scholars. Pagka pala sinabing paraclete, maraming ibig sabihin.
Greek word parakletos. Helper ang kasabi. Sabi natin lahat, helper. Grabe, helper. Bakit? Kasi hindi tayo makakapamuhay sa kingdom of God without the helper. Jesus is all-knowing. In fact, Jesus himself, when he came here on earth, sabi ng Bible, hinubod niya ang kanyang pagka-Diyos. Kailangan din niya ang Holy Spirit. Amen? Sabi ng Luke chapter 4, verse 1, then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit. We know from Matthew chapter 3, when Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan River, the Holy Spirit came on him. Afterwards, he was baptized, he was deep into the water. And then when he was coming up, alam natin, ng Holy Spirit, o sabi na salita ng Panginoon sa Matthew 3, bumaba sa kanya ang Holy Spirit in the form of a dove. Sino nakakaalam nun? Magsabing amen. Kaya yung dove is always a representation, a symbol of the Holy Spirit. So, mga kapatid ko, dumating ang Holy Spirit kay Jesus. Why? Hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos and He was 100% human being, just like you and me. At ang ginawa ng Holy Spirit at si Jesus, Jesus lived a surrendered life to Holy Spirit. He was always led by the Spirit of God and He was always filled with the Spirit of God. And that's how we are supposed to live as well. Lahat to ng pinagahari natin si Kristo sa puso natin, magsabing amen. So we always have to surrender to the Holy Spirit and totally depend on the Holy Spirit to live as a citizen of the kingdom of God. Hindi ka makakapamuhay sa kingdom of God without being filled. You will never enjoy your relationship with God, your relationship with the King. You will never enjoy the kingship of Jesus, and you will never, ever, ever be true citizen of kingdom of God kapag ka hindi ka puspos ng Holy Spirit. Pero kapag ka ikaw ay nakasurrender, nakadepende sa Holy Spirit, you know what? The Holy Spirit will always empower you, will always help you to have righteousness, to live in righteousness, to live with joy, and to live with peace. Let's look at number 1. The Holy Spirit produces righteousness in living under the kingship of Jesus. Yung Holy Spirit na nasa iyo, magpo-produce siya ng righteousness. Kaya nga, one of the trademarks, one of the evidence, ngayon ko lang nalaman na yung evidence pala, ang plural form pala nun, evidence din pala. O, di amen na tutunan ka sa English. Amen? Wala palang evidences. Anyway, yung evidence na nandyan ng Holy Spirit sa buhay mo, magpuproduce yan ng righteousness. Yung isip mo, gusto ng righteousness. Kahit minsan lumalaban, pero gusto mo. Yung puso mo, gusto mo ng righteousness. Kahit minsan, lumalaban ang puso mo at ayaw mo, nag-struggle ka. Pero, nandoon yung righteousness, gusto mo. Nararanasan mo ba? Amen? Pagka hindi, dalawang bagay rin lang. Hindi ka totoo na born again kasi walang Holy Spirit na nagpuproduce ng righteousness. O pangalawa, nagkalyo na yung puso mo sa kakakonvict ng Panginoon ng righteousness sa iyo. Pwede rin maganap yun. Kahit sa brain. Kapag ka ang brain mo, darating ang time, naiisip mo mali. Kinukonvict ka ng Holy Spirit, mali. Pero darating yung time na parati mo gina-justify, hindi mo pinapansin, wala nang nararamdaman ng brain mo na mali. So you just do it. Kahit mali. Ano sabi na salita ng Panginoon? Ulitin natin. ISB. Para tumatak ang Romans 14:17 ISB. Ang sabi na salita ng Panginoon, Romans 14:17 ISB please. For God's kingdom does not consist of food and drink, but of righteousness, peace, and joy produced by the Holy Spirit. Nagpo-produce ng righteousness. In everything that you do, the Holy Spirit produces, guides us to choose righteousness. Amen? Lahat to ng masaya, magsabing amen. Konti lang mo ba? Yung hindi masaya. Ngayon pa lang sasabihin ko na, triplet po ang righteousness, joy, and peace. Magkakaroon ka lang ng true righteousness true joy kapag ka may righteousness ka. Magkakaroon ka lang ng peace kapag ka meron kang righteousness din. Triplet. Inseparable yung talo. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo yun. Ano po ang Greek word ng righteousness na pinoproduce ng Holy Spirit? The Greek word, dekaios, sune. Hindi ko kasi mabasa. Ni-refer ko kay Google. How to pronounce this word? Sabi ko kay Google. Ang sabi nang nag-pronounce, tatlo yung nireferan ko.
Dekayos sune. Sabihin mo sa kata mo, Dekayos sune. Annyeonghaseyo. hindi hindi kaya ako nagkamali, hindi kaya Koreano to, sabi ko. Dekayosune. Dekayosune means divine approval. The word Dekayosune is the regular New Testament term used for righteousness, God's judicial approval. Dekayosune, the approval of God, refers to what is deemed right by the Lord. Ulitin ko refers to what is deemed right by the Lord after His examination, what is approved in His eyes. Kasi ang tao, merong ina-approvean na right sa kanyang sariling mata. Hindi yun, Dekayosune. Hindi ko alam anong tawag dun. Self-righteousness is not approved by God. At maraming Kristiyano, doon namubuhay, doon sa self-approval. Hindi, dapat maintindihan natin, living in the kingdom of God, you live under the approval of God. The divine approval. What is approved in His eyes. Kaya yung approved sa mata ng Diyos, yung kanyang salita. This is the standard of righteousness. The Bible is the standard of righteousness. Hindi yung righteousness na narinig mo sa mga philosophers, sa mga Democrats sa US, kung magpaliwanag sila ng kung anong tama. Kaya ang tawag minsan sa kanila, demonscrat. Hindi. Di ba? Pinapaliwanag ngayon. Tama naman yung What feels right must be right. Mali. No. Hindi kung nararamdaman mong tama at nakikita mong tama sa mata mo, tama na agad. Hindi. Your feeling is not reliable. Your eyes are not reliable. The only reliable is God and His Word. Amen? Ano sabi na salita ng Panginoon? Sa Psalms 119 verse 172. The Word of God says, Psalms 119, 172, read please. My tongue will speak of your word, for all your commandments are righteousness. All your commandments, lahat ng commands ni God are righteousness. Your word, sabi doon, my tongue will speak of your word. Yung word ni God ang righteousness. Amen? Kapag katutuko ang Kristiyano, yan ang ipoproduce na righteousness ng Holy Spirit, yung nanggagaling, yung nakabase sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng nakabase lang sa sinabi na ni Philosopher X, kahit sinabi pa ni Plato, kutsara, tinidor. Hindi. Sinabi lang ng Diyos ang righteousness. Ano sabi na salita rin ng Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 4, verse 8, the Word of God says, and what great nation is there that has statutes? Yung pong statutes, hindi po statwa to. Statutes, kautusan ng ibig sabihin. Amen? Statutes and rules, so righteous as all this law that I set. Ang righteous lang ay ang statutes, rules ni God. Amen. Kasi ang tao nga, meron siyang sariling gustong rule. Meron siyang gustong sariling statutes. Meron siyang sariling gustong law. Sadyang ang tao ay rebelde. Pero pagka may Holy Spirit ka, sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, magpuproduce siya ng righteousness, yung nakasulat sa Biblia. Lahat nang naintindihan yan, magsabing Amen. Kaya kapag usapang righteousness, nakasulat na sa Biblia, ang Holy Spirit, i-convict ka niya, anak, sabi ng Holy Spirit, ito yung tama. So kapag ang puso natin, sanay tayong magpapuspos, magpagabay sa Holy Spirit, alam natin yun, tama talaga. Doon tayo sumusunod. Doon tayo sumusunod. Hindi tayo sumusunod sa gusto lang natin o nararamdaman natin. Amen ba mga kapatid ko? So yung Dekayosune, the righteousness that the Holy Spirit produces, yun ang pamumuhay sa kingdom of God. And if you are a bona fide, yung totoo, official ka, bona fide kang citizen ng kingdom of God, yun ang nasa puso mo. Settled na yun. Hindi mo na tinatanong yun. Amen? Hindi ka na nagko-complain. Hindi ka na nagre-reklamo. Nagpapasalamat ka nga na maliwanag na.
nung ako'y naging Kristiyano, ang isang testimony ko, naging simple yung buhay. Huwag kayong maniniwala na yung mga nagte-testimony na ang buhay Kristiyano komplikado. Ang mga nagsasabi na mga pastor at mga Kristiyano na ang Christian life ay complicated, komplikado isip nun. Nagtatali-talinuhan lang yun. Nagmamagi-magaling lang yun. Kaya komplikado ang isip. Kaya yung mga complicated ang isip, asahan mo, nagmamagaling lang. Amen? Kasi, simple lang. Basta nakasulat, yun na. Amen ba? Pagka sinabi ng Lord, walang chismisan, walang chismisan. Amen? Pagka sinabi ni Lord, walang siraan, walang siraan. Pastor, nag-share lang for prayer request. Wala nang ganun. Amen? So, pagka sinabi ng Panginoon, nakasalanan ng LGBTQ, wala nang depensa. Wala na. Ang gagawin mo lang, yes, Lord, and then, magbabago na lahat. Amen? Ganun na, magbabago na lahat. Kaya tingnan niyo po yung mga nahihirapan magbago sa buhay, magbago ng ugali. Kasi parating mayroong rationalization. Parating may depensa, may self-defense ng kanyang sariling katalinuhan. There's a way that seems right, amen, but in the end, it leads to death. Amen ba, mga kapatid ko po? Pagka sinabi ni Lord, hindi mo pwedeng isuot yan, huwag mong isusuot. Kasi sinabi ni Lord na, huwag mong gawin yan, huwag mong kainin yan, huwag mong inumin yan. Wag! Ganun lang kasimple. Hindi na komplikado. Amen? Siyempre, gusto ko lang sabihin din, siyempre, meron na gray areas, sabi nila, the gray areas of the Scripture. But the Holy Spirit is given to us para mabigyan tayo ng clarity even sa gray areas. Sa mga gray areas, magkaroon ng clear conviction ang Holy Spirit. Pero pagka nakasulat na, wala nang argumento doon. Sino po dito ang gusto ng righteousness? Magsabing amen. Sabihin niyo sa katabi niyo, congratulations. Citizen ka nga ng kingdom of God. Amen. At pagka ayaw mo ng righteousness, sabi ko nga, hindi ka totoong citizen. Hindi ka na born again. Pangalawa, hindi ka mabuting citizen. Ang tawag nga sa'yo ay rebelding citizen. Kasi yung mga ayaw sa utos ng hari, salita ng hari, ang tawag doon, rebelde, di ba? Mahirap mag-label. Sabi nila, Pastor, huwag tayo mag-label. Naman talaga ang tawag. Wala na tayong may tatawag pa. wala tayong matatawag. Rebelde talaga. And we don't want to be a rebel in the kingdom of God. Wala kang kapanapanalo. You're rebelling against the king. Wala kang kapanapanalo. Kahit mahawa mo pa yung boyfriend mo sa rebellion, di kayong mananalong dalawa. Kahit mahawa mo pa yung nanay at tatay mo, mahawa mo pa yung kapatid mo, di kayong mananalong magpapamilya sa hari kay Kristo. Amen? Hindi kayong mananalo. Amen? Simple lang ang buhay. Pagka sinabi ni Lord, yun na. At ang hari naman, pagpapalaing kanya. Pagpapalaing ka naman ang hari, pagka sumunod ka sa kanya. Kaya doon na po yung mabilis ang pagbabago ng buhay. Kaya nga po yung testimony ng lahat ng mga totoong Kristiyano, dati po masama ako, ngayon po bumuti na ako. Dati po rebelde ako, ngayon masunurin na ako. Ako, I felt that. Dati, pasaway din ako sa tatay ko, nanay ko, pero nung tanggapin ko si Kristo, siyempre, bumait na ako sa kanila. Amen. Pinabait na ako ng Panginoon. Sumusunod na ako. May sabihin po ako sa inyo, ang pag-honor ng parents habang buhay. Ang pag-honor ng parents, parati ko kayong palalahanan. Hindi lang pagka may binibigay siya sa'yo at may ipapamana siya sa'yo. May pera siya. Ang pag-honor ng parents, kahit ikaw na nagbibigay sa kanya, ikaw na yung sumusupply ng kanyang pangailangan, i-honor mo pa rin ang parents mo. Amen? Diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Please, lalo na rin youth, datang may gobra na. Patsemago, pagka nagtrabaho na kayo, imamu, imame, pamurin. Aliwa na ikang ima. Ali pa rin ikang ima. Anya, eka mag-inda-inda. Amen? Sabi mo kay siping mong babae, eka mag-inda-inda. Imamu, ya pamuring inda mo. Okay. O patse rin lalaki naman. Patse, ikaw, lalaki ka, siyempre mabait ka, tumutulong ka na sa tatay mo, magulang mo. Aba,
Abang ang tatay mo, buhay, siya pa rin ang tatay mo. Ka magtatatatata. Sabihan mo kasipin mo, ka magtatatatata. Okay? Deng youth kasi ngayon biyasa lang mag-Google, magtatatatata lang. Paano ako sasabihin Nano, biyasa kang mag-Google, magtatatata na ka. Biyasa kang mag-Google, ang pong mag-AI, maginda-hinda na ka. Ay, rugo. Anyapin kayo pong mga tatay at nanay dito, huwag kayong magpapahuli. Kailangan marunong kayo sa Google at saka sa AI. Oo, hindi kayo makakasabay sa inyong anak, magtatatatala rin. Pag siya kabiyasa kayong AI, yung po pa kayong Google, maginda-hindala rin. Anyatambing ko sasabihan ka rin maginda-hindang yun. Kaya na. Biyasa ko naman mag-Google, then may phone ko, ating kong Google. Hey, Siri. Hey, Siri, tell this man that we are friends. Diba? Nano kaya yung lilob ka rin isip na rin youth? Nabalo diyang pindutin ng Google ang po yung AI, magtatatatala. Walk, no? Walk. Cancel culture ang tawag doon. Walk. Ikayo, alang makanita ya. Sabihan mo kasi mo, alang makanita kaya katamo niya. Alang magtatatatata, ang maginda-hinda. Amen? Mabless tamo, amen? Patsya kaluguran tala rin parents. Mabless tamo, patsya honor tala rin parents tamo. Ephesians 6:1-3. Tala gugulisakan. Tala pagtaasan boses. Amen? Buhay pa yung nanay, tatay ko. Pero ako mula nung naborn again ako, alam nyo, dati lalaban ko, magtas ko boses, karempengari ko. Pero mula nung ako'y naborn again, hindi na. At ngayon, kahit pastor ako, lalong hindi. Kasi sasabihin ng nanay ko, pastor ka pa naman. Kaya alam nyo, kahit nung mula nung nagpastor ako, yung boses ko sa nanay ko, modulated, ma. Modulated parati yan pagdating sa nanay ko. Okay? Sabihan mo, isipin mo, dapat modulated. Sample, sabihan mo kaya, ma. Aluway tang, ma! Sample, sabihan mo, tang. Nagkaya kasi, tang! Yan ka ba migluto? Ang tira. Gewa na nepin tagaluto'y tatang, napanguli sa kane po. Utang, balit na ako, teka bagat migluto. Hindi mo ka nang mamalengke kang luluto ng tatang mo. Panguli sa akin, patsedim lang masaping ka na ako. Matsura ito. Kristiyano ito. Amen? I love you, youth. I want you to be blessed. Amen? Sinasabi ko to para mabless ang mga youth natin. Amen? Hindi ko kayo dinidiscriminate. I'm just teaching you what the Word of God says. Nasa 10 Commandment pa yan. Okay, let me go to number 2. Ito, walang problema. Peace. Gusto niyo yung peace? Ano? Peace. Hindi fish. Peace. Diba? World peace. The Holy Spirit produces peace in living under the kingdom of Jesus. Let us read again the Word of God. Romans 14:17 ISV. The Word of God says, for God's kingdom does not consist of food and drink, but of righteousness, peace, and joy produced by the Holy Spirit. So, ang bini-produce ng Holy Spirit parating peace. You become peace lover. Amen? Magiging peace lover ka, hindi ka troublemaker. Peacemaker ka kapag ikaw ay nasa kingdom of God. Hindi ka na palaaway. Amen? Hindi ka gumagawa ng away. Ang ginagawa ng Holy Spirit, kung mayroon mang away, gusto mo pumayapa. Hindi mo pinapalaki yung away. Hindi mo sinususugan yung away. At kahit meron kang dissenting opinions, kasi yan na minsan ng nagiging source ng away, sinasabi mo yung dissenting opinion mo in a way na hindi gagawa ng away. Amen? Peace. Sino po dito ang gusto ng peace sa mga relasyon, sa magulang, sa kapatid, sa asawa? Magsabing amen. Amen, amen mga misis. Mga misis, amen. Oo. Praise God sa mga misis na mapayapa.
Amen. At sa mga husbands na mapayapa. So, peace, ito po yung pinoproduce ng Holy Spirit. When you are in the kingdom of God, you want peace. At kapag ka mayroong mga problema, you know what to do. You surrender what troubles you to the Holy Spirit. And the Holy Spirit turns, kahit mayroong trouble, bibigyan ka pa rin niya ng peace of mind and peace of heart. If there is one skill now that is so necessary is yung tinatawag na life skill na overcoming stresses. There are a lot of stresses in life. Ang daming nakaka-stress. Pero ako, ayaw kong masyadong ginagamit yung nakaka-stress. But really, the traffic now is terrible. If you don't have the Holy Spirit producing peace in you, ay rogo. Maka-high blood. Maka-high blood in traffic. Ganyan. Yapin ngeni, bante ka malilate, panay kang organize, panay kang magplano, parati kang mag-time management. Amen? Kapit, dati, balo yun, mag-alat ko mong papunta kayo niya, marakal na yung 10 minutes, balo yun na ako man mag-drive. Siyempre, dati kong F1. Ngeni, 30 minutes po, 30 minutes na pa, maligwanan ko ni Pastora Ron, maliit kataya ako. 30 minutes na ako, 30 minutes na mo. Kapag ka na-stress ka, nawawalang kapayapaan mo, ayun, sabihin mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, produce peace. Pastor, ang Holy Spirit, para makapag-produce ng peace inyo, bibigyan ka rin niya ng wisdom. Maayos kang mag-isip. Amen? Edi. Okay. The Holy Spirit will give us peace this Christmas season. Amen? In every day of our life. May sasabihin lang ako, pagka wala pa, huwag mong ipilit. Magtiwala ka sa Panginoon. Diyan nawawala ng kapayapaan, nagugulo, natatakot, at nagkakaroon ng mental health issues, overthinking ang mga tao. Maghintay ka lang, nananalangin, sumasamba, naglilingkod. Pagka wala, huwag mong ipilit. Ito po sasabihin ko, kahit gano'ng kalaki ang problema, magkakaroon ka ng kapayapaan through the Holy Spirit. Hindi mawawala yung mga problema natin. Hindi nawawala yung mga taong may nagbibigay ng problema sa atin. But when you live in the kingdom of God, under the kingship of Jesus, the Holy Spirit will always produce peace in you. Kahit binibigyan ka pa ng problema ng ibang tao, you are always peaceful. Because you trust God, you follow the Word of God. Amen? In this life, we will all have troubles. Pero when you are in the kingship of Jesus, the King has given you the Holy Spirit to help you with all your troubles. And definitely, 100% ito, you will always be empowered with all your troubles. Yung mga lahat ng troubles na yan, mapagtatagumpayan natin lahat yan. Hindi tayo mapapabagsak niyan. Before I go to the third point, meron po akong importanteng sasabihin sa inyo about yoga. Sino po dito nag-yoga? Huwag kayong magtaas ng kamay. Yoga is demonic. Di tayo judgmental. Pero ito po ang parating inaano ng ABS-CBN News, yung Christian station sa Amerika. Yung maraming mga naboborn again na mga nag-yoga, yoga instructors, sinasabi nila na ang yoga is demonic. Lahat ng Kristiyano, huwag mag-yoga. Kasi nga yung yoga, akala nila, stress reliever. Ang yoga kasi, di ba, sabi nila, inhale, exhale. Tapos may mga ginagawa sila mga positions. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin nun. Okay, let me give you some facts and information about yoga from the Google. Symbolic representation yun. Yung mga, tingnan ninyo many asanas, yung mga poses. So, tingnan po ninyo, asanas ang tawag sa poses malapit sa Satanas. Okay? Many asanas are named after figures from Vedic mythology, like the monkey god Hanuman, or natural elements symbolizing qualities to cultivate, not literal worship. So yung mga poses, di ba, yung minsan makikita mo yung mga nagyo-yoga, mukha silang mga monkey, no? Sisapan mo na ako. Kasi Vedic mythology. Tingnan natin, in scriptural goal, the word yoga means to yoke or unite, aiming for a spiritual union with the divine or self-realization, moksha, not just physical. Hindi lang siya physical exercise. Siya ay spiritual union with the divine.
spiritual union. Kapag ka ginagawa mo yung poses, may certain divinity doon. Nakikipag-unite ka sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng yoga. Unite, di ba? To yoke, sumama ka sa Kanya. Kaya yung salitang yoga, hindi pwedeng ginagamit ng salita ng Kristiyano. Kagaya ng karma. Hindi natin ginagamit yan. Pati yoga. Kasi ang yoga, pakikipag-isa, pakikipag-unite doon sa divine deity, divine being. Wow. Lahat na nabubuksan ng isip. Sasanib sa'yo yung divinity na yon kapag ka ginawa mo yung pose. Every pose, meron yung deity, merong Diyos doon, Diyos-Diyosan. Ito, din na natin to. Deity connection. Some poses like Natarahasana. Lord Shiva's dance. Yung mga sumasayaw sa yoga, ang tawag doon, Lord Shiva's dance. Lord Shiva. Shiva. Connect to specific deities to embody their energy, dynamism, cycles of life. Ibig sabihin, hindi, totoo, ang testimony kasi ng mga nag-Shiva, Lord Shiva, Natarahasana, yung na-energize sila. Ay, lumakas ako, Anya, mag-yoga-yoga yun. Nya, mag-ingat kayo na magkitang samba. Ay, sumba pala. Butay tang sambaya. Mimingat kayo ka rin. Di ba? Nakaka-energize. Kaya ginagawa ng iba. So yung walang Kristo sa puso, walang Holy Spirit, hindi nila binibigyan ng pansin to. Pero pagka Kristyano ka, importante sa iyo to. Hindi ka nakikinatara-hasana. Hindi ka gumagawa ng asanas kasi satanas. Kasi yun nga, nag-yoga yung iba kasi nga for peace. Peace. Posing pa yun yung kamay. Sis, very good. Ganun pa sila, di ba? Nako, delikado po yun. Uniting with the divine. Uniting with the divinity, Diyos-Diyosan na yun. Kailangan ang totoong kapayapaan sa Holy Spirit lang. Kaya nga, instead na pupunta ka dyan sa yoga na yan, punta ka sa Holy Spirit. Yan, worship ka sa Holy Spirit. Pray in tongues. Amen? Praise God. Then, let me go to number 3. The Holy Spirit produces true happiness in living under the kingdom of Jesus. Lahat tayo ay gusto na ng happiness. Amen? Pero kailangan mag-ingat tayo that not all happiness are true. The only true happiness is the happiness that comes from the Holy Spirit. Pagibasa natin, CEV version, the Word of God says, Romans 14:17, CEV, God's kingdom is not about eating and drinking. It is about pleasing God, about living in peace, and about true happiness. All this comes from the Holy Spirit. Amen? So mga kapatid ko, ang totoong nabubuhay na citizen ng Kingdom of God, under the kingship of Jesus, binigyan tayo ng Holy Spirit kasi siyang magbibigay ng true happiness. Yung true happiness na hindi nawawala, hindi na nanakaw. But we know that Satan is a stealer, he's a thief, and the one thing that he always wants to steal is your happiness in the Lord. Don't let Satan to steal your true happiness. Kasalanan lang ang dahilan. Amen? But anyway, mga kapatid, alam na ng dyablo yan. Lahat ng tao gusto nila masaya. Lahat ng gusto ng masaya, magsabing amen. Praise God. Wala akong taong gusto ng malungkot. Lahat ng tao gusto nila na masaya yung buhay nila, masaya yung pamilya nila, masaya yung trabaho nila. The reason why many employees resign from their work, hindi naman number one reason ng pera. Ang always number one reason, hindi na ako masaya. Bakit nagde-divorce? Hindi na ako masaya. Diba? Uti ka magatin, ako masaya. Ayun. Kaya ang mga tao, ang isang Diyos-Diyosan nila, happiness, feelings, emosyon. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, we should not worship happiness. We should worship God and follow God. And the true happiness will be given to us. Will be produced by the Holy Spirit. Kasi nga,
happiness worshiper na yung mga tao ngayon. Happiness seeker, no? The pursuit of happiness. Wow. Don't pursue happiness. Pursue God. Automatic ang ibibigay sa atin through happiness. So ngayon, alam ng dyablo ang pagka-create ng ating utak. Maraming mga tinatawag na happy hormones sa utak natin. Tinatawag itong dopamine, serotonin, oxytocin, no? Pero ngayon talaga, ang usapan, dopamine. Alam ng dyablo ang pagka-create natin. Kaya yung dopamine, dito na nagiging addict yung mga tao. Gusto nila parating happy. Gusto ko pong maintindihan ninyo na sa panong ito, dito na yung medyo malaking atake ng dyablo sa pagsisik ng happiness, sa gustong-gusto ng happiness. Maganda rin naman yan yung social media. May ganda yan, pero ngayon, yan na yung tool ng dyablo. I would like to show 2 videos about social media and the connection of happiness. No? Gusto ko munang ipakita yung video ng Australia na inutos niya na 16 years old pababa, bawal nang mag-social media. Pakipakita mo nga yung news. Binawal na sa Australia ang TikTok, Facebook, YouTube. Hello, we start in Australia because in a few hours' time the social media ban for children under the age of 16 will come into effect. The legislation's aimed at protecting children from cyberbullying, online predators and harmful content. It's been a heated debate worldwide. The tech giant Reddit is... Kayo na lang manood, lapusin nyo na lang yung news. BBC News, kineri na ng CNN, sa Philippine News, kineri na rin yan. It's in the news all over the world. Australia is the first to implement 16 years old and under. Bawal mag-social media. Pagka nag-social media, ang mananagot magulang. Masasanction na magulang. Hindi ko alam kung anong parusa. Hindi ko masyado na-gets ang parusa sa magulang. Pwedeng yatang makukulong sila or magbabayad sila. Yun ang problema. Pastor, paano naman nila mahuhuli? Pwede naman fake name, mahuhuli nila. Magaling ding manghuli ngayon ng mga di ba? Mahuhuli nila. So, wag na natin debatihin yon. Ngayon, may sabihin po ko sa inyo kung ano po ang mga sari-saring mga komento dito at pag-aaral. Siyempre, kaya ginawa ito ng Australia dahil nga yung mga maraming yung mga youth nila nagsuicide, na anxiety. Yung mga youth nila hindi na lumalabas, nasa bahay na lang. Hindi na sila nade-develop socially. At maraming mga skill hindi na nade-develop sa nakita nilang pag-aaral. So, naging defective na yung mga youth nila. No? At ang pinaka-alarming nga, marami ang na-anxiety. Nagkukulangan na sila ng doktor, ng mga psychologist, psychiatrist. Even in the Philippines. Alam niyo po, sino po dito ang nagpa-doktor na sa psychiatrist ngayon? Wala. Wala na. Fully book ang mga psychiatrist ngayon. Alam niyo ba? Even in the Philippines, ang dahilan kasi yung social media, number 1 culprit. Okay, let me go to the 2 videos more. Yung kay Doktor. Kay Doc. Pakita mo yung kay Doc. One of the expert, in-interview siya. Pakipakita, please. Social media is a disaster. It's damaging a whole generation of people. These massively valued companies are manipulating our minds for monetary gains. Anxiety, depression, ADHD, and addiction are at epidemic levels in older teenagers and young adults. And I think social media is a huge reason why. What's happening is we're being thrilled to death. That we actually have an area in our brain called nucleus accumbens. It's the pleasure center in the brain. It's where addiction happens in the brain. But if you hit it too often or too hard, it begins to wear it out. And we end up with this DDD, dopamine deficit disorder. And all of a sudden we feel flat. And then you see these young kids going after alcohol and promiscuity and drugs. So yun, nagkakaroon po ng problema ng dopamine depletion disorder na sinasabi nila. Dopamine deficit disorder, DDD. Kasi nga, pagka parating nahihit yung nucleus accumbens na nandun yung hypothalamus. Wow, hypothalamus. Nag-research kasi ako eh. Kala yan kayo lang may alam ha. Hypothalamus. Okay. Anyway,
nucleus accumbens, sabi ng expert, kapag ka nanonood ka ng social media, nahihit yon na ano na siya, natitrigger. Narito yung utak, nagaganon. So, pagka parating nahihit yon, nagagamit yon, magkakaroon ng tinatawag na dopamine deficit. Nagkukulangan ng dopamine. Sobrang use. So kapag ka nagkaroon ng dopamine disorder, kaya naa-addict, di ba? Nakaka-addict. 3 hours, 4 hours, 5 hours. Ang mangyayari, kakaroon, hindi ma-explain. Pero ngayon, in-explain na ng mga scientists, ng mga medical practitioners, nahihit ngayon. Kaya nagkakaroon ng anxiety, nagiging flat yung emotion, kaya nagkakaroon ng depression. At kapag ka na-hit sila ng depression, hindi nila makayanan yun. Yung depression na yun, masakit yun. Para mawala yung sakit, suicide. Papasok ang diablo. Masakit yan. Depressed ka. Ang gamot lang dyan, mawala yung buhay mo. Kaya ang tawag ng mga term naman ngayon, unalive. Hindi ka na mabuhay. Hindi na ginagamit yung term na suicide, unalive na yung ginagamit. Pakinggan natin yung isa pa, si Eric Quinto. Pakinggan natin. Alam niyo ba, habang mainit ang usapan sa social media ban sa under 16 sa Australia, malinaw ang sinasabi ng neuroscience. Ang utak ng bata ay hindi pa handa sa stress na dala ng social media. Ayon sa JAMA Pediatrics at Columbia University, yung batang paulit-ulit na nagche-check ng social media ay nagbabago ang reward system ng utak. Mas nagiging dependent sa likes at notifications. At sabi ng Stanford Medicine, kapareho ito ng dopamine pattern ng early stage addiction. Mas delikado pa rito, ayon sa US Surgeon General Advisory, tumataas ang risk ng anxiety, depression at suicidal thoughts sa teens na heavy users. At sa CDC Youth Risk Behavior Study, yung higit 3 oras kada araw sa social media ay may doble hanggang triple na risk ng mental health problems, kabilang ang suicidal ideation. At hindi lang social media ang problema, pati mga games tulad ng Roblox. May private messaging at group chats na minsan nagagamit sa malalaswang usapan. Akala mo naglalaro lang, pero may nangyayaring hindi mo alam. Babala ng American Academy of Pediatrics, vulnerable ang bata sa dangerous trends at peer pressure algorithms, choking, blackout challenges, at extreme dares. Kaya, ang early unlimited online exposure sa bata, hindi lang libangan. Parang binibigyan mo sila ng dahilan para ma-distract ang brain nila sa murang edad. Ngayon, yung tinatag na extreme challenges, merong challenge ngayon, yung 99 challenge. 99 days, gigising yung mga magro-Roblox, 99, 2 o'clock. 2 o'clock pa mo 2 o'clock. Yun ang active ang demonyo. 2 o'clock in the morning, gigising sila, manonood ng mga scary, horror, Roblox, yung mga nakakatakot. Kaya anong result? Maraming mga kabataan ngayon, di pa nangangalati sa 99, may mental health problem na, no? Na anxiety na, may fear na. Kaya mga kapatid, may sabihin po pala ako, yung Roblox, demonic. Kaya yung mga anak nyo, tingnan nyo yung mga games nila. Roblox is demonic. Hindi ko na mapapaliwanag, marami akong mga dinownload na mga support dyan tungkol sa Roblox. Sabi nila, education. Hindi. Binaban ito ngayon, yung Roblox, sa maraming state sa Amerika. Okay? So, mga kapatid, meron tayong Holy Spirit. Praise God. Ang Holy Spirit, ang mag-spend tayong time sa Kanya, imbis sa social media. Huwag sa social media. Kasi, madidididi ka dun. Dopamine deficit disorder. Magbasa ka ng aklat tungkol sa Holy Spirit o inspiring, lalakas ang faith mo, sasaya yung puso mo, magtatagumpay ka sa buhay. Amen.